Torete, Torete, kay Tore, kay Tore, kay Tore, re, na Torete, si Abines, kay Tore, kay Tore, kay Tore, re, Talaga. Napakanta pa ako. Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Update tayo mga kababayan kay June Abines. Sa mga hindi pa nakakakilala kay June Abines, isa po itong pro Duterte vlogger. Ito po yung nagkalat ng fake news na isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Noong mga panahon na yun, itong si General Torre ay napakalakas. Pero na-stress si General Torre mga kababayan sapagkat kumalat po nga po yung balita na nasa ospital siya. So, anong nangyari? Ang dami po nag-text kay General Torre. Sabi, Nick, ano ba pala yun ito, Nick? Kulas, nag-invento na tayo. Sabi, General Torre, ano nangyari sa'yo? Ba't nasa ospital ka? Ano nangyari? Magpagaling ka. Sabi nung mga nag-text. So, imbis na walang sakit si General Torre, biglang na-stress. Napuno daw yung kanyang cellphone ng mga nangangamusta. Ano nangyari sa'yo, General Torre? Ano sakit mo? Bakit ka nasa ospital? Yung pala, nabasa nila yung fake news ni June Abines. Alam ko, hindi lang si June Abines nag-post nun Si Jay Sonsa nag-post din So, dapat damay si Jay Sonsa So, dahil po dun sa fake news na yan, na na-stress si General Torre, nag-request po, ito si General Torre ng search warrant dito kay June Abines. At yun nga po ang nangyari. Doon po sa tahanan ni June Abines ay natagpuan po ang cellphone at ang computer na ginamit niya para magpakalat ng fake news. Ayan mga kababayan, Ito, basahin ko, may pananagutan ang pagpapakalat ng fake news sa Bagong Pilipinas. June Abines, nadakip at kinasuhan sa pagpapakalat ng fake news. So after mga kababayan na natagpuan yung sa cellphone at dun sa computer, yung files at mga post na nagpapatunay na gumawa siya ng fake news laban kay General Torre, ito na nga yung nangyari. Siya po ay dinakip at kinasuhan. Arestado na si June Abines matapos ang pagsasagawa ng search warrant kaugnay sa pagpapakalat niya ng maling balita tungkol kay CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Mensahe naman ni Torre sa publiko, Bagong Pilipinas na po, wala na pong patayan. Pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. So yan ang nangyari kay June Abines mga kababayan. Siya po ay kinasuhan dahil nga po dun sa nangyaring search warrant, may na-search po na cellphone at computer. Doon po sa cellphone at computer, nakita nila na ito ngang si Abines ay nagkalat ng fake news laban dito kay General Torre. At ngayon mga kababayan meron pong race back. Etong si Ernest Abines. Nag-live po siya mga kababayan. Ang haba po ng live niya. Hindi po natin ipi-play yung buong video. Pero may ipapakita ko sa inyo kasi grabe mga kababayan. Ito si Abines Galit na galit mga kababayan. Gustong manakit dito kay General Torre at pinagmumura pa General Torre. Grabe naman. Ito si Ernest Abines. At dito sa balita, ang sabi niya, doon sa kanyang live, pag ako namatay, si Torre ang primary suspect. So, patayan agad. Ang naisip mga kababayan. Grabe naman ito.
Ikaw lang ay kinasuhan dahil nagkakalat ka ng fake news, patayan agad ang naisip mo at kapag namatay raw siya, si Tory daw ang primary suspect. So advance mag-isip. siguro kinabahan to mga kababayan. Kasi naman pakalat kayo ng pakalat ang fake news tapos ngayon eto ganyan, mag-iiyak ka. Oh, tahas ang sinabi ng DDS vlogger supporter na si Ernest Sabines na kapag namatay siya daw siya, si CIDG Chief Police Brigadier General Torre daw ang primary suspect. Ngayong araw na ito, kinumpirma ni Torre na nag-apply siya ng search warrant laban kay Sabines kung saan nakuha ng otoridad ng mga cellphone at computer na ginamit umano nito sa pagpapakalat umano ng fake news tungkol sa kanya. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang phone at computer na ginamit mo sa katarantaduhang ginawa mo sa akin. O ayan mga kababayan. At pagkatapos mahaina ng search warrant, nag-Facebook live itong si Sabines kanina. At kung ano-ano ang pinagsasabi. Wala to, tamang hinala. Sabi nga niya, siya raw ay kapag siya ay nagurgor, ang primary suspect daw ay si Torre. Grabe na. Naina lang ng search warrant, iniisip pa kanya, gugurgurin siya ni Torre. Wala talaga. Kaya ito naman ang bangag. Hindi kaya nasobrahan to sa coke. Kaya ganyan mag-isip. Grabe talaga itong mga DD shit na ito. Pag ako namatay, number 1 suspect si Torre kasi si Torre Verdugo. Si Torre, parang asong ulo yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban na bangag na administrasyon. Kapag ako namatay, pag ako naging missing, si Torre ang primary suspect. He is using the whole PNP organization to protect the bangag administration and to protect his own interest. Bukod dito, sinabihan niya duwag at mukhang pera si Torre. General Torre, duwag ka, mukha kang pera. General Torre, pwede mo akong mapatay pero hindi mo akong mapapatahimik. Bakit? Pag nagurgur ba siya? Magsasalita pa siya? Siyempre, pag nagurgur ka, maano ka na, matatahimik ka na. Demonyo ka, General Torre, mukha kang pera, binaboy mo ang PNP. Galit na galit! Grabe naman to siya, Sabines. Galit na galit. Grabe talaga, Kapag sila po ang nagkakalat ng fake news, tuwan-tuwa sila. Kapag sila ngayon ay pinagpanagot doon sa kanilang ginawa, galit na galit. Gustong manakit. Wala talaga sa ayos itong mga kupal na to. Parehas ka kay Clemente Dado Ito guys, pakinggan natin itong portion lang na kung saan pinagbumura niya si General Torre Grabe, galit na galit. Pinagmumura niya si General Torre. Ito pakinggan natin. Hanggang doon lang sa portion na yun. Hindi natin tatapos ito. Mahaba ito. 1 oras Talaga nag-iiyak to Naglulupasay mga kababayan umiiyak Okay, so pakinggan natin si June Sabines. Kita lang kung mga Cebuano, bisag 10,000, 20,000, happy na ko. Kaya nga bahalag, gamay ra, basta puro isog. Kung saan man ang daghan, pero walay klaro. Ano to, umiiyak-iyak na ba? Ako sinisipon. Kaya ako sinisipon, sumisingol, sinisipon ako. Pero wala naman sipon to Saka umiiyak lang. Siguro kinakabahan na to, mga kababayan. Sa media nga pala, maraming media na tumatawag sa akin, wala na yung number ko. Kasi kinuha nga ng pulis. Sila nang access sa inyo. No, so wala na akong So I have to use yung itong account na to. May mga comment. I'll read some comment. Dami sigurong account to. Ang daming account sigurong ginagamit nito. Kaya itong account daw ginamit niya. So, ganun talaga Pag ikaw ay fake news peddler, ang dami mong account mga kababayan So, ito ibang account daw itong ginamit ni Sabines. Bring them on camera. Braille, lahos tamandawin ninyo. Braille, kita tayo. Ato ning chance. Pag wala na'y mga tao nga, kung wala na'y kusog si Tatay Digong mo inspire nato, kung wala nang volunteer, na mag-organize ng rally, baka ito na yung last chance natin na magpakita na we are against this bangag administration. So, sulitin natin. At sana buong Pilipinas susunod. Kasi
Grabe naman. Buong Pilipinas. Ilang pirasa nga lang kayo nakikita niya sa maisog ninyo. Tapos buong Pilipinas pa. As ang pangarap na ito eh. Pag marami tayong nag-iingay, marami ang ma-feel ni Bangag, ma-feel ni Tory na pwede nilang patayin ang mga maingay tulad ko, tulad ng mga maingay na 37 vloggers, pero hindi nila mapapatahimik ang mga Pilipino. Yun lang naman ang ano ko, yun lang naman ang advocacy ko. I do not intend to be someone big, someone even yung vlogging ko, I do not do live. I just write almost every week lang. Once a week lang ako nag-write. It just happened na yung mga sulat ko nagba-viral. But by profession, I am Viral. Paano hindi magba-viral? Fake news. Ay, nagba-viral fake news kasi. not a blogger. I am an accountant. I am a real estate developing consultant. But I give my time. I write. Bahala magalit yung mga demonyo dyan sa gobyerno. Basta, I want to express myself honestly. Yun lang naman kasalanan ko eh. Magsalita ng walang takot. Kaya habang buhay pa ako, magsasalita ako na hindi natatakot. Payag na akong maunang... Okay lang naman magsalita tayo. Hindi po tayo pinipigilan na magpahayag ng sarili nating mga opinion, sarili nating mga yung haka-haka. Okay lang po yun. Ang problema kasi, kapag fake news na, pinagkalat ninyo, ibang usapan na yan. Oh, kaya ka ngayon na nagigipit, kasi nagpakalat ka ng fake news, biruin mo, sabihin mo si General Torre nasa ospital. Lakas-lakas ng tao. Kasi cellphone tuloy ni General Torre, mayat-maya tumutunog eh. Na-stress eh. Na-stress. Paano ba naman hindi may stress nga? Sabi nga sa kanya ng mga nagtitext, kamusta ka na, magpagaling ka? Nasa ospital ka pala. Sino ba naman ang hindi may stress kapag ganon? Ay lakas-lakas mo, bigla may magtitext sa'yo na gano'n, magpagaling ka, sa ospital ka pala, ano sakit mo, yan. Na-stress si General Torre. Ganyan ang pinagkalat mo, fake news eh. Wala namang pakialam sa'yo kung tama yung ipinopost. Kaso fake news ka eh. Jun Abines, fake news ka eh. Kaya yan ang kinahinatnan mo. Barilin ni Tory. Pero one day, Tory, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Marami sa PNP ang galit sa'yo. Marami lang din takot sa'yo. Kasi demonyo ka. Pero grabe naman. Demonyo raw si General Torre. Brad, alam mo ba? Si General Torre, mabait pa nga yan. Pangiti-ngiti lang eh. Ang demonyo, yung mga makakapalamuka na gustong pabagsakin ng gobyerno. At yung kanyang mga alipores, yung mga sumusuporta sa mga gustong pabagsakin ng gobyerno. Ayan po ang demonyo. Para baliktad ata sinasabi mo oh, never mind. You can kill me, you can harass me, you can arrest me, you can imprison me. But you cannot silence the whole Filipino nation. You cannot silence Cebuano nation, Cebuano people. Sana pumunta ka rito sa Cebu. Matapang ka lang eh. Okay. Teka, bago natin tuloy yun basta sabi niya matapang ka lang eh. Talagang galit na galit eh. Cebuano. Well, ito mga kababayan total nabanggit niya yung Cebu. Ito pong governor ng Cebu at ilang mga mayor sa Cebu ay tumalikod na po sa PDP. Umalis po sila sa PDP kasi ang PDP malubog na yung barko. So bago pa lumubog yung barko ng PDP, umalis na si Gwen Garcia at ilang mga mayors dyan. So yung sinasabi mong mga Cebuano, kayo-kayo lang yun. Hindi kayo majority kasi majority ng Cebuanos do not support Duterte. So yung sinasabi mo Cebuano, siguro ilang piraso lang kayo dyan. Pero huwag mong i-generalize
At wag mo sabihin na the whole Cebuano. Kasi yung governor nyo nga, ilang mga mayor ninyo, umalis sa PDP. Tapos kung gamitin mo Cebuano, parang ang dami-dami nyo. Dapat sinabi mo na lang mga Cebuano sumusuporta kay Duterte. Pero wag Cebuano kasi yung Cebuano, pangkalahatan yan eh. Diba? Ano sabi niya? Matapang lang daw si General Torre. Bakit? Kasi chief ka eh. Pumunta ka ng Davao, hinaras mo religious group, nagdala ka ng battalion of people. Tignan nyo tignan nyo yung katukwiran na ito. Hinaras daw. Kaya napunta si Tory dyan dahil meron po siyang daladalang misyon. Ano ang misyon? Mag-serve ng warrant of arrest kay Kibuloy at hulihin si Kibuloy. Ang problema kasi hindi naintindihan ng mga to. Akala nila hinaharas sila, hindi po pangaras yan. Nagsiserve po ng hostisya si General Torre. Palibhasa pinagtatanggol ninyo yung hinuhuli. So feeling ninyo, inaapi kayo. Pero ang totoo, di ba, naghanap pa nga kayo ng hostisya. Sabi nga ni ni Jimmy Bondoc ano raw yun? Injustice. Ano injustice dun? Nagsiserve nga ng justice para dun sa mga biniktima ni Kibuloy. So pare-pareha sila Pare-pareha sila na sinasabi harassment daw yun. Hindi harassment yun. Nagsiserve sila ng warrant at hinahanap nila si Kibuloy para pagpanagutin doon sa mga pinagbibintang sa kanya. Ano ang injustice doon? Where in fact, he is serving justice to the victims. Di ba? Ano ba naman to? Habang yung mga kinikidnap, yung mga batang pinutulan ng ulo, wala kang ginawa. Tory, mukha kang pera, demonyo ka, kriminal ka. Utang ina mo, Tory. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Tory. Kasi si Tory Verdugo. Si Tory, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. So, payag na ako. Ilan ba yung matatapang na mga Pilipino, na mga Cebuano? Isa na ako doon. Okay, so hanggang dyan na lang muna. Mga kababayan, yung ating panonorin dito. Mahaba ito. Kung tatapusin natin ito, napakahaba na ito. Wala namang kwenta sinasabi. Tamang hinala lang. At yan, narinig nyo. Talagang grabe. Pinagmumura si General Torre. Sinabihan pandemonyo. At Verdugo raw si General Torre. Ewan ko tingin ko kasi kay General Torre. Matapang siya pagdating sa pagpapatupad ng batas. Matapang siya sa pagpapatupad ng misyon na iniatang sa kanya ng konstitusyon ng Pilipinas. Yan ang kanilang mandato, ipatupad ang batas. Ngayon ikaw nag-fake news ka. Nagpa-search warrant. Ba't ngayon patayan? Patayan na agad pinag-uusapan natin. Fake news ka lang eh. Tapos kung pinagmumura pa si Torre. Mas lalo magagalit sa'yo si Torre. Yung sinasabi mo ngayon, pagbibintang na naman yan. Panibago na namang akusasyon yan. Sabihan mo na na Verdugo at papagurgur ka ni General Torre. Wala, bangag nga. Bangag nga ito mga kababayan. Well, yun lang po ang ating update tungkol po dito kay Jun Abines. Nasiraan na ata ng tuktok at natakot mga kababayan dun sa nangyaring search warrant. At ayan, kita nyo, masyado siyang ano tawag doon? Kumbaga ay parang Torete. Torete, kay Torre, na Torete. Si Abines, kay Torre, Talaga. Napakanta pa ako. Okay, so ilang mga kababayan ang update natin. Nabang-abang tayo kung ano pa mangyayaring development sa kasong ito. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.